Mag-aalaga naman tayo ngayon ng crayfish mga lodi, kaya pinrepare na natin itong fish pan natin. Halos 10 taon na ito na hindi napapalitan ng tubig. Ulan lang ang pumupuno ng tubig yan at nag-auto drain naman yan. Automatic kasi yan. Napakakapal na ng putik yan mga lods. Kaya bago natin isalang dito yan, o-orderin natin ulan. Nilinis muna natin siya. Welcome back mga lodi at mga tropa, lalo na sa mga tropang gulong dito sa ating channel. Nagsawa na tayo ng kakagulong kaya itinigil na natin yung pag-aalaga ng kalapati. Pero mamaya sa dulo ng vlog na ito, meron akong ibabalita sa inyo tungkol sa ating mga kalapati. Pero hindi sa atin yung kay Master Chef Perel. Kaya etong chihuahua natin, yung Doberman natin, masyadong excited, dumayb pa dito sa fish pond natin. Akala niya meron ng isda. Ngayon nung narito na siya sa loob, mahihiyain naman. Kanina gustong-gusto niya tahol ng tahol. Kinuha ko na nga pala yung mga natirang isda dito sa fish pond na ito. 10 taon na sila mga lodi. Napakarami nito noon, pero dahil sa napabayaan na halos hindi napakainin, papalitan na lang natin sila ng crayfish. Pero meron pa namang natitirang buhay na goldfish, kaya aalagaan pa rin natin sila. Matagal na talaga natin plano mag-alaga ng hipon, pero noong tinayo ko yung fish pond na yan 10 years ago, kukunti pa lang ang nakikita akong nagbablog tungkol sa mga hipon. Kaya wala tayong gaanong makuhaan noon. Kung meron man, napakamahal. Buti ngayon, mura na lang. Sipin ninyo yung 4 na piraso na almost breeder size, 500 lang. Diyan ko nakuha yan kay Buhawi Loaf. I-message nyo na lang siya kung gusto ninyong umorder din ng crayfish. Salamat din pala sa kaibigan ko, kay Kakendi Manalo, na napakabait. Sipin ninyo, siya ang kumuha ng crayfish natin. Hindi naghingi ng panggasolina. Binibigyan natin pero ayaw tanggapin. Oh no. Salamat din pala kay Buhawi Loaf dahil sa binigyan niya tayo ng freebie, yung 3 gapi na nakikita ninyo. Pero eto na, day 1 na nung arrival nitong mga crayfish na in-order natin. Ayan siya. Akala ko sobrang lalaki na nito. Katamtaman lang pala ang sukat nito, 3 to 4 inches siguro ito. Pero hindi ko na sila hinawakan dahil ma-stress. At ayan, may mga kasama pang halaman. Sana yung mga halaman, katulad nung hipon, mabuhay din natin. Ayan sila. Bago natin sila inilublob dyan sa fish pond, pinagpahinga muna natin sila. Kinuha muna natin yung temperature ng tubig. Bago natin sila pinawalan. Binabad natin sila katulad nung nakita ninyo kanina na lumulutang-lutang siya. Yung lagayan niya, ayan, pinalutang-lutang muna natin siya dyan. Pati yung yung sa isda na yan, ganun din ang ginawa. Napaka-cute nito mga gapi. Gapi pala ang tawag niya. Ewan ko kung gapi nga talaga. Para mga butete lang. Nasa kanal nung bata ako. Ito na siya mga lodi. Tama nga na nocturnal pala talaga itong mga crayfish. Parang mga ipis ito kapag ka nagabilan daw lumalabas at nagtatago lang sila. Kaya may mga tubo dyan. Kaya lang itong tubo na ginamit natin, napakalaki niyan. Di 4 yan, tubo na yan. Yan yung elbow ng mga alulod natin. Tinanggal ko muna para magamit natin. Umakyat ulit tayo noong gabi na i-set up na din natin yung water pump dito. Yung water pump pala natin na gamit natin 10 watts lang. Hindi katulad nung isang water pump natin na napakalakas sa kuryente nung 36 watts. Delikado, baka mahigop din yung mga gapi natin. Gagamitin lang natin yung kapag ka na maglilinis tayo. Dito nga pala mga lods, bago tayo bumenture dito sa pag-aalaga ng crayfish, alam naman natin na trial and error to. Newbie tayo sa larangang ito. Pero marami na tayong napanood na successful na nagbe-breed ng mga crayfish. Kaya sila ang pinapanood natin lagi, maging virtual mentor natin. Pati nga si Master Julius Rabino, na kasama ko sa pagkakalapati sa pag-iibon, gusto na rin mag-alaga ng crayfish. Pareho kasi kami na mahilig sa mga hayop. So far, so good naman itong mga crayfish natin dito after almost 5 hours na narito na sila sa tubig. Wala namang naghihingalo sa kanila. Very mild lang din yung pump natin. Ayan, yung pagkain nga pala nito, napakatipid lang. 3 to 4 pellets lang ng PO1. Hindi ko alam kung magkano yung PO1. Yung mga sinkable pellets yun, nabibili daw yun sa mga pet shop. Kung wala kang mabili nung kahit yan, yung mga halaman na yan, kinakain nila at yung mga lumulubog din ng mga dahon ng saging, kakainin din ng mga yan. Kaya napakatipid talaga nito mga crayfish na ito. Pero
Nasa sa inyo kung gusto ninyong lumaki agad, pakainin ninyo ng pakainin ng mga rich in protein. Yun naman ay sa mga napapanood kong ibang mga vlog. Itong kinatatakutan natin, baka magpilit umakyat ito. Ayan, katulad nitong isa na to, ayan, gumagapang sila. Pagkagabi kasi, lumalabas na sila dun sa mga taguan nila, sa hiding spot nila, sa mga tube na nakikita ninyo yung kulay orange. Ayan, pero sa umaga, batay sa mga napapanood kong vlog, nagtatago lang sila doon. Pero pagkagabi, ayan, naghahanap sila ng pagkain nila. Nag-aalala tayo dun sa 3 gapi na kanina hinahabol ng mga goldfish. Baka kainin ng mga goldfish, sayang, bigay lang pa naman sa atin yun. Mas nahihiya ako at gusto kong alagaan yung mga bigay sa atin. Baka kasi mamatay, sayang, nakakaya. Dun sa nagbigay sa atin, hindi natin pinahalagahan yung binigay nila pagka ganun ang nangyari. Eto nga palang tubig natin, hindi basta-basta tubig ng Nawasa ito mga lods, kundi galing nga ito sa Nawasa, pero ibinabad muna natin dito ng halos 1 linggo. At bago natin siya, yung fish pond, bago natin nilagyan ng tubig, mga 4 na araw din nating binilad ito sa araw. Tinuyo muna natin siya. Pagkatapos nilagyan natin ng tubig, after 1 week, yan, tsaka na tayo umorder nung crayfish. Kasi pagka na, nilagay ninyo agad yan dyan, hindi naman sanay sa merong chlorine yung mga isda at yung mga crayfish, maaawit yun. Kaya napakahalaga bago tayo bumenture sa isang hobby, magtanong-tanong muna tayo, manood tayo ng manood. Eto na, after overnight, yan na. Buhay pa rin yung mga gapi natin. Tuwan-tuwa ako mga lods dahil akala ko nakain na to ng mga goldfish. At yung mga hipon naman natin nariyan sa tubo, pero hindi ko na binubulabog. Alam ko nariyan dahil lumilitaw yung balbas niya at nasilip ko na din, hindi lang gaano makita dito sa camera natin. Bilang newbie dito sa pag-aalaga ng mga crayfish, marami pa tayong adjustment na gagawin. Halimbawa, dito sa fish pond natin, masyado itong bilad na bilad sa araw. Baka uminit yung tubig dyan at mabigla yung mga hipon. Yun ang kinatatakutan natin. Malalaman natin to mamaya kung tirik na yung araw. Kasi ngayon, hindi pa tirik yung araw. Ayan o, 8:00 pa lang ng umaga. Eto na, after mga 3 hours, mag-11 na ito. Ayan na yung araw. Titingnan natin kung maglalabasan sa init yung mga crayfish. Baka natutulog lang sila. Diyan na muna yan. Tapusin na natin yung crayfish na yan. Ito yung sinasabi ko sa unahan ng ating vlog na tungkol sa mga kalapati. Ayan, merong maliit na loft dyan. Actually, double cage lang yan. Hindi akin yan. Sabi ko nga sa inyo, kapitbahay ko si Chef Berel. Ayan, kay Chef Berel yan. Dito niya ata alagaan yung mga pang-norte niya. Ihiwalay niya. Isipin ninyo na kapag pa-batcher siya ng 3 young bird sa double cage lang. Ang challenge pa niyan, katapat lang yan yung loft ko. Ayan, no? Magtalikuran lang kami. Yung mga ibon niya, gustong pumasok sa loft natin. Pero hindi talaga sa atin yan. Sa susunod na lang mga lods, i-update ko kayo. Nito nga palang kakalipas lang na SDR, wala nga tayong nailipad. Pero meron yung anak nung ibon natin na si 727. Kaya lang talaga, minalas nung bandang matnog na. Natapos pala niya yung matnog. Complete clacking siya hanggang sa matnog. Pero nung pagtawid dagat, inabot ng ismas yung mga ibon. Sayang yung ibon na yun. Hindi tayo ang naglipad. Si Master Romel Tusi. Pang 28 siya sa pwestuhan. Salap ng matnog, complete clacking siya. 50% lahi nung ibon natin yun. Pero ganun talaga, yung ibon na yun, talagang pang hard race siya. Subuko na yan. Hindi papatalo yan sa hard race. Pero pagka na may ismash, doon na aawit.